Isang babaeng walang mukha ang nakita ko sa paanan ng aming higaan. Ang nakakakilabot na karanasang ito ang nais kong ibahagi sa inyo. Ako si Lynn. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking nakakakilabot na karanasan mula nang ako'y bata pa hanggang sa ako'y mag-asawa na. Ang mga karanasang ito ay tila may tatak sa aking isipan. At kahit ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang mga nangyari sa akin. Noong bata pa ako, mga 6 na taon gulang pa lamang, palaging mayroong kakaibang nangyayari sa akin. Una kong natuklasan ang mga nilalang na tila hindi maaaring ipaliwanag. Nakakakita ako ng mga multo, duwende, at mga aswang. Hindi ko alam kung meron ba akong third eye o kung ito ay mga guni-guni lamang. Isang gabi, habang ako'y natutulog kasama ang aking mga kapatid, may isang babae akong nakikita na tila dumadaan sa aming bintana. Akala ko noong una ay si Lola o ang aming pinsan. Ngunit tuwing ako'y sumisilip, wala namang tao sa labas. Kumakalabit ang bawat hibla ng aking balat sa takot, kaya't nagtatago ako sa ilalim ng kumot. Kahit na ako'y nakatago na sa ilalim ng kumot, nakikita ko pa rin siya. Sobrang takot ko. Tumutulo ang pawis ko sa kaba. At parang may bigat na pumipigil sa akin na makagalaw. Sa tuwing ako'y natutulog, laging may babae sa paanan namin. Kapag siya'y lumalapit, ramdam ko ang lamig na tila dumadaloy mula sa kanyang presensya. Hindi ko makalimutan ang pakiramdam ng kanyang malamig na tingin. Minsan, nagising ako ng hating gabi na tila may malamig na kamay na humahawak sa aking paa. Isang gabi, hinawakan ako ng aking kapatid. At sa biglaang paghawak na iyon, nawala ang babae sa paanan namin. Ngunit hindi pa natatapos ang aking karanasan. Makalipas ang ilang taon, sa panahon ng aking pagiging dalaga, muli kong naranasan ang mga kakaibang pangyayari. Isang araw, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, nakita ko na naman ang isang babae. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang mukha. Ang kanyang anyo ay tila bumabalot sa dilim, at ang kanyang katawan ay tila naglalakbay sa labas ng bintana. Ang lahat ng buhok ko ay tumayo sa takot. Sa wakas, nakipag-usap ako sa aking ina tungkol sa mga karanasang ito. Habang binabahagi ko ang aking kwento, nagulat ako nang malaman kong tinatawanan lamang niya ako. Ngunit nang malaman ko na siya rin pala ay nakakakita ng babae sa bintana, nagsimula akong magduda at nakinig sa aking ina. Nabanggit ng aking ina na ang aming bahay ay nasa lugar na madalas daanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Ang lugar na iyon ay tila may malalim na lihim, at ang presensya ng mga aswang at mga multo ay tila isang bahagi na ng aming buhay. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Ang mga karanasang ito ay patuloy na bumabalik sa akin sa bawat pagpatak ng gabi, at ang takot na dulot nito ay tila bahagi na ng aking buhay.